Mga kaibigan, alam nyo ba, mayroong ilang bahagi sa katawan ng baboy na itinuturing ng mga eksperto sa kaligtasan ng pagkain bilang mga high risk na pagkain dahil naglalaman ang mga ito ng maraming bacteria, heavy metals at maging ng malalakas na hormones na maaring makagulo sa katawan ng tao. Sa mga bahaging ito, mayroong isa na ang taglay na kolesterol ay 10 beses na mas mataas kaysa sa inirekomendang dami at ito ay isang tago at nakamamatay na banta sa ating cardiovascular system. May bahagi rin na nagsisilbing pansala ng lahat ng lason sa buong katawan ng baboy na maaaring nagtataglay ng mga tira-tirang gamot at heavy metals. Ang pinakapanganib na bahagi ay maaring magdulot ng biglaang pagkalason kapag nakain at ang panganib nito ay inilalarawan pa nga sa kasabihan bilang mas malala pa sa lason, matagal na itong ipinagbawal ng pamahalaan na ibenta. Ngunit ang nakakatakot ay ang mga basurang karneng ito na dapat ay itinatapon ay maaaring ginigiling ng mga mapagsamantalang negosyante para gawing palaman sa siopaw at siomay at palihim na inihahain sa ating mga hapagkainan. Sa video ngayon ng Gabay sa Kalusugan, tatalakayin natin ng isa-isa at sa pinakamalinaw na paraan ang 6 na bahagi ng baboy na dapat ninyong bigyan ng matinding pag-iingat. Alin ang cholesterol bomb? Alin ang imbaka ng heavy metals at alin ang bahaging mahigpit na ipinagbabawal dahil sa taglay nitong matinding lason. Direktang nakakaapekto ito sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya kaya't siguraduhin tapusin ang panonood upang matutunan kung paano ito makilala. Para mula ngayon ay kumain ng may kaalaman at kapayapaan ng isip, ito rin ang pinakamahalagang seguro para sa kalusugan ng buong pamilya. Bago tayo magsimula, kung tunay ninyong pinapahalagahan ang inyong kalusugan at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button at i-on ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mas marami pang praktikal na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito, inilalantad natin ang mga katotohanan sa kalusugan na ayaw pag-usapan ng iba. Nais ko rin malaman kung handa kayong samahan ako sa paglalakbay na ito. Kung pinapanood ninyo ang video na ito at nakakaugnay kayo, mangyaring mag-type ng 1 sa comment section. Kung hindi mag-type ng 0, malugod din namin tinatanggap ang inyong mga opinion sa comment section sa ibaba. Sige, simulan na natin ang ating paksa ngayon, ang 6 na pinakanakalalasong bahagi ng baboy na kailangan ninyong bigyan ng matinding pag-iingat. Ang unang bahagi ay ang utak ng baboy. Marami sa mga nakakatanda ang naniniwala sa kasabihang kung ano ang kinakaing iyon ang pinapalakas. Iniisip nila na kapag pagod na sa pag-aaral ang mga bata o humihina na ang kanilang memorya, kailangan nilang kumain ng isang mangkok ng sabaw ng utak ng baboy o maglagay ng 2 piraso ng malambot na utak ng baboy sa hot pot. Naniniwala silang nakakatulong ito sa utak. Ang utak ng baboy ay medyo kamukha nga ng utak natin at ang texture nito ay malambot at makinis na parabang natutunaw sa bibig. Masarap ito sa maanghang na hotpot o kaya naman ay i-steam kasama ng itlog. Ang lasa nito ay tunay na kinahuhumalingan ng marami. Ngunit huwag muna kayong maglaway. Kailangan nating tingnan ang kabilang panig nito. Sa likod ng masarap na lasa ng utak ng baboy ay may isang bagay na kinakailingan ng lahat ng doktor, ang napakataas na kolesterol. Anong ibig sabihin nito? Bigyan ko kayo ng halimbawa, bawat 100 gramo ng utak ng baboy ay naglalaman ng mahigit 2,500 milligrams ng kolesterol. Ang numerong ito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa kailangan ng ating katawan sa isang araw at mas nakakatakot pa kaysa sa pagkain ng isang buong platong mamantikang adobong baboy. Isipin ninyo kung palagi ninyong kakainin ang utak ng baboy bilang pampalusog, hindi ba't para na rin ninyong binabarahan ang inyong mga ugat araw-araw? Ito ay parang tubo ng tubig sa inyong bahay. Kung palagi kayong magbubuhos ng mantika dito sa katagalan, ang sebo ay kakapal ng kakapal, hihina ang daloy ng tubig at sa huli ay babara na ng tuluyan. Ganoon din ang ating mga ugat.
Kapag ang dugo ay naging malapot at hindi makadaloy ng maayos, madaling tumaas ang presyon ng dugo at kasunod nito ang mataas na kolesterol. Para sa mga kaibigan nating meron ng high blood pressure, high cholesterol o problema sa puso, mas malaki ang panganib kung madalas silang kumain ng utak ng baboy. Ang atherosclerosis, stroke at atake sa puso, mga sakit na nakakatakot pakinggan ay maaaring resulta ng paunti-unting pagkain ito. Kaya naman palaging ipinapayo ng mga doktor sa mga pasyenteng ito na iwasan ng tuluyan ang utak ng baboy. Sa halip na makatulong sa utak, sinisira nito ang puso at utak. Bukod sa kolesterol, mataas din ang purine content ng utak ng baboy. Ang mga kaibigan nating may gout ay alam na ang ibig sabihin nito kapag kumain sila ng marami sa sakit, nang husto ang kanilang mga kasukasuan. Meron ding mga nag-aalala na maaaring maipon ng heavy metal sa utak ng baboy. Isipin ninyo kung ang kapaligiran kung saan nabubuhay ang baboy ay may mga mapanganib na substance tulad ng lead at mercury, posibleng ang madala ito ng dugo papunta sa utak at doon maipon. Ngunit wag din nating masyadong takutin ang ating mga sarili basta't galing sa lehitimong supplier ang binili ninyong karne ng baboy na dumaan sa inspeksyon. Bihira naman ang kaso ng biglaang pagkalason dahil sa heavy metals. Kung ikukumpara ang kolesterol nitong parang bomba, ang dapat nating mas pagtuunan ng pansin. Kung ganoon, ibig bang sabihin ay hindi na talaga dapat kainin ang utak ng baboy? Huwag mag-alala, laging may ibang pananaw. Natuklasan din sa mga kasalukuyang pag-aaral sa nutrisyon na ang epekto ng kolesterol na nakukuha natin sa pagkain sa kolesterol sa ating dugo ay hindi kasing direkta ng inaakala natin dati. Para sa mga taong malusog, ang paminsang-minsang pagkain ng kaunting utak ng baboy para matikman lang ay hindi malaking problema. Ituring ninyo itong isang pambihirang pagkain, hindi isang supplement na pampalusog. Halimbawa, kumain ng isang beses o dalawang beses sa isang buwan at sa bawat pagkain ay isang piraso o dalawa lang para matikman. Hindi ito magdudulot ng malaking banta sa kalusugan. Kaya naman ang pag-asa na tatalino ka sa pagkain ng utak ng baboy ay malamang na isang maling akala. Ang tunay na nakabubuti sa utak ay ang balanseng nutrisyon at magandang pamumuhay, hindi ang bulag na paniniwala sa isang partikular na pagkain. Sa susunod na makakita kayo ng malambot at kulay rosas na utak ng baboy, alam nyo na ang dapat gawin. Masarap ito pero dapat kainin ng kaunti. Paminsan-minsan lang para maibsan ang pananabik at huwag hayaang ang panandaliang sarap sa bibig ay maging isang panganib sa kalusugan sa hinaharap. Ang ikalawang bahagi ay ang atay ng baboy. Isang platong ginisang atay ng baboy, isang mangkok ng sopas na may atay at spinach, ito ang mga pagkaing nakasanayan na ng marami. Bilang pinakamalaking organ na nagde-detoxify sa katawan ng baboy, ang atay ay matagal nang itinuturing na mabuti para sa dugo at sa mata. Marami nga itong benepisyo, mataas ang iron content nito na lalong mabuti para sa mga may iron deficiency anemia. Sagana rin ito sa vitamin A na maganda para sa mata kaya't may kasabihang kumain ng atay para luminaw ang mata. Maraming nanay ang nagluluto ng sopas na may atay kapag pagod sa pag-aaral ang kanilang mga anak o kung may bagong panganak sa pamilya na kailangang magpalakas. Sa tingin natin, ang atay ng baboy ay isang pabrika ng nutrisyon. Ngunit lahat ng bagay ay may dalawang panig. Ang isa pang tawag sa atay ng baboy ay hindi gaanong maganda sentro ng mga lason. May katotohanan ba ito? Dapat nating malaman na ang atay ang nagsisilbing pabrika ng detoxification sa katawan ng hayop. Kung ang kinakain at iniinom na tubig ng baboy ay may mga mapanganib na substance tulad ng heavy metals, tulad ng cadmium at lead o mga tira-tirang gamot, ang atay ang nagpoproseso at nag-aalis ng mga ito. Sa prosesong ito, posibleng manatili ang ilang matitigas na lason sa atay sa halip na mapunta sa kalamnan ng baboy. Maraming pagsusuri sa pagkain ang nakatuklas na ang heavy metal content sa atay ng baboy na nabibili sa merkado ay karaniwang mas mataas kaysa sa laman loob nito. Kung palagi kang kakain ng ganitong atay, sa teorya, ang mga lason na ito ay maaring maipon sa iyong katawan at magdulot ng panganib sa kalusugan tulad ng pagkasira ng bato.
Bukod sa heavy metals, mataas din ang kolesterol ng atay. Ang 100 gramo ng atay ng baboy ay may humigit kumulang 300 hanggang 400 milligrams ng kolesterol, kaya't isa rin itong high cholesterol na pagkain. Ang sobrang pagkain nito ay pabigat din sa cardiovascular system. May isa pang panganib na madalas nating nakakaligtaan ang pagkalason sa vitamin A. Maganda na mataas ang vitamin A sa atay pero kapag sumobra ang magandang bagay ay nagiging masama. Ang sobrang pagkain ng atay ay maaaring magdulot ng labis na vitamin A sa katawan na maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pagduduwal, pananakit ng buto at maging ng pagkasira ng atay. Hindi ito biro. Nakakatakot pakinggan, hindi ba? Kung ganoon, pwede pa bang kumain ng atay ng baboy? Oo naman, basta tatandaan natin ang ilang mahalagang punto. Una, dapat mapagkakatiwalaan ang pinagmulan. Siguraduhing bumili sa mga lehitimong supermarket o palengke ng atay na dumaan sa inspeksyon para garantisadong ligtas. Ikalawa, kontrolin ang dami. Huwag kumain araw-araw at huwag kumain ng kalahating kilo sa isang upuan. Para sa isang malusog na adult, sapat na ang isang beses sa isang linggo na hindi hihigit sa 100 gramo. Nakakapagbigay ito ng nutrisyon ng walang gaanong panganib. Para sa mga may anemia o kakulangan sa vitamin A, inirekomenda rin ng mga doktor ang katamtamang pagkain ng atay. Ang susi ay nasa salitang katamtaman. Ikatlo, matutong pumili at maghanda. Kapag bibili ng atay, tingnan itong mabuti. Kung may mga puting bukol o kakaibang batik sa ibabaw, huwag itong bilhin dahil malamang na may sakit ang atay na iyon. Pag uwi sa bahay, hugasan itong mabuti sa umaagos na tubig at ibabad. Pagkatapos, hiwaing hugasan ulit ng ilang beses para maalis ang lahat ng dugo. Siguraduhin lutuin itong mabuti at huwag hayaang hilaw pa para lang sa malambot na texture. Sa madaling salita, ang atay ng baboy ay parang isang espada na may dalawang talim. Kapag ginamit ng tama, ito ay isang pabrika na tumutulong sa ating katawan. Kapag ginamit ng mali, maari itong maging isang kriminal na nakakasama sa atin. Basta't alam natin ang tamang sukat, hindi na kailangang iwasan ito ng tuluyan dahil lang sa mga posibleng panganib. Ang ikatlong bahagi ay ang bato kidney ng baboy. Ang bato ng baboy o kidneys ay isang sikat na pagkain sa mga ihaw-ihaw sa kalye. Sa isipan ng marami, ito ay isang kayamanan lalo na para sa mga kalalakihan na naniniwalang nakakatulong ito sa pagpapalakas ng kanilang kidney at sigla. Ang malutong na texture nito, inihaw man o ginisa, ay may kakaibang sarap. Ngunit iba ang pananaw ng modernong medisina. Ang bato ba ng baboy ay nakakabuti o nakakasama sa ating bato? Ano ang mga lihim na itinatago nito na hindi natin alam? Ang pangunahing tungkulin ng bato ng baboy ay salain ang mga dumi sa dugo at gawin itong ihi para mailabas. Kaya tulad ng atay, maaari rin itong maging imbaka ng ilang heavy metals lalo na ang elementong cadmium. May mga pag-aaral na nagsasabing ang cadmium content sa bato ng baboy ay maaaring ilang beses na mas mataas kaysa sa kalamnan nito. Kung ang isang tao ay palaging kakain ng ganitong bato, ang cadmium na maiipon sa katawan ay hindi lang makakasira sa bato kundi maaari ring makaapekto sa reproductive health. Hindi ba't kabaligtaran ito ng inaasahan nating pagpapalakas ng bato? Bukod dito, mataas din ang kolesterol at purine content ng bato halos katulad ng sa atay. Ang mga taong kailangang kontrolin ang kanilang kolesterol at uric acid ay dapat mag-ingat sa pagkaing ito. Ngunit ang tunay na panganib sa bato ng baboy ay hindi ang mga nabanggit kundi isang maliit na bagay na madalas napapabayaan, ang adrenal gland. Ano ang adrenal gland? Ito ay isang maliit at sulok na glandula na nakadikit sa ibabaw ng bato ng baboy. Ang maliit na bagay na ito ay isang pabrika na gumagawa ng malalakas na hormones tulad ng adrenaline. Kung sa pagkatay at pagproseso ng baboy ay hindi ito natanggal ng maayos at naiwan sa bato, malaking problema iyon. Ang adrenaline ay napakatibay at hindi nasisira sa mataas na temperatura. Hindi ito kayang sirain ng karaniwang paggigisa o pagpapakulo.
Kung aksidente mong makain ang bahaging ito, agad na magkakaroon ng hormone storm sa iyong katawan. Maaari mong maramdaman ang biglaang pagbilis ng tibok ng iyong puso na parang lalabas na sa dibdib, biglang pagtaas ng presyon ng dugo, pagkahilo, pamamawis, pagduduwal at pamamanhid ng mga kamay at paa. Mabilis dumating ang mga sintomas na ito. Para sa mga taong may high blood pressure o sakit sa puso, ang biglaang pag-atake ng hormones na ito ay lubhang mapanganib at maaaring mag-trigger ng stroke o atake sa puso. Nakakatakot pakinggan, hindi ba? Kaya naman matagal nang itinakda ng pamahalaan na ang adrenal glands ng mga hayop ay hindi dapat kainin. Sa proseso ng pagkatay, dapat itong tanggalin ng maayos at mahigpit na ipinagbabawal na makarating sa merkado. Kasama ito sa blacklist, kasama ang thyroid gland na tatalakayin natin mamaya. Kung ganoon, hindi na ba pwedeng kumain ng inihaw o ginisang bato? Hindi naman. Ang mga bato ng baboy na galing sa mga lehitimong katayan ay sumusunod sa regulasyon at tinatanggal na ang mapanganib na kapitbahay nitong adrenal gland. Kaya basta't sa mga mapagkakatiwalaang lugar kayo bumibili ng karne, hindi nyo kailangan mag-alala ng sobra. Siyempre, para sa 100% na kaligtasan, kapag kayo mismo ang maghahanda ng bato ng baboy, maaari ninyong suriin itong mabuti. Tingnan kung mayroong kahina-hinalang maliit na tissue sa ibabaw nito na mas madilim ang kulay o iba ang texture. Kung mayroon, tanggalin ito gamit ang kutsilyo. Sa kabuuan, ang bato ng baboy ay isang pagkain na may magkaibang pananaw mula sa tradisyon at modernong agham. Ang pag-asa na ito'y pampalakas ng sigla at kidney ay hindi maaasahan. Sa isang pagkakamali, maaari pa itong magpasabog ng hormone bomb sa loob ng iyong katawan. Sa halip na bulag na kumain ng bato para sa bato, mas mabuti pa ring magkaroon ng balansing dieta at regular na ehersisyo. Ito ang tunay na pundasyon para sa isang malakas na katawan. Ang ikaapat na bahagi ay ang baga ng baboy. Sa ilang lugar, tulad ng mga komunidad ng mga Chino sa Pilipinas, ang isang putahe tulad ng pears and pork lung soup ay itinuturing ng marami bilang isang masustansyang pagkain na nagpapaginhawa sa baga at nagpapagaling ng ubo. Naniniwala silang ang baga ng baboy ay nakakatanggal ng init at plema at ito ay isang natural na gamot sa ubo. Ngunit mayroon ding ibang pananaw na sumasalungat dito. Sinasabi nila, hindi ba't ang baga ay parang vacuum cleaner lang? Ang baboy ay laging sumisinghot at naguhukay sa lupa gamit ang ilong, kaya't gaano karaming alikabok at dumi ang napupunta sa baga nito. Ang pagkain niyan ay parang pagkain na rin ng basura. Parehong may punto ang dalawang panig. Kaya ang baga ba ng baboy ay isang masustansyang pagkain o isang basurahan? Unahin natin ang ugali ng baboy. Totoong mahilig maghukay sa lupa ang baboy gamit ang ilong. Ito ay likas sa kanila. Kung ang kulungan kung saan sila nakatira ay napakarumi at maalikabok, posibleng makapasok nga sa kanilang baga ang mga dumi. Ngunit dapat din nating isaalang-alang na ang modernong pag-aalaga ng baboy ay iba na ngayon. Karamihan sa mga lehitimong piggery ay pinapanatili ang kalinisan ng kapaligiran upang lumaki ng maayos at hindi magkasakit ang mga baboy. Kaya ang baga ng mga baboy na inaalagaan ng maayos ay hindi kasing dumi ng iniisip natin. Gayunpaman, ang panganib sa baga ng baboy ay hindi talaga ang alikabok kundi ang mga pathogen. Tulad ng tao, ang baboy ay maaari ring magkaroon ng pneumonia, tuberculosis o iba pang sakit sa respiratory system. Ang mga virus at bakterya na ito ay maaari manatili sa loob ng baga at magdulot ng sakit. Kung sakaling makabili ka ng baga mula sa isang may sakit na baboy, kahit na pakuluan mo ito sa mataas na temperatura, hindi garantisadong mamamatay lahat ng matitibay na mikrobyo sa loob. May mga kaso na noon kung saan ang mga mapagsamantalang negosyante ay nagbenta ng baga mula sa mga baboy na namatay sa sakit na nagdulot ng pagkalason sa mga mamimili. Isa pang panganib ay ang kontaminasyon sa proseso ng pagkatay at paghahanda. Minsan, para linisin ang baga, binobombahang ito ng tubig mula sa windpipe. Kung hindi maayos ang proseso, maaaring madala ang bakterya mula sa kapaligiran papasok sa mga baga. Ang baga na nakikita natin sa palengke ay mukhang malinis sa labas, ngunit maaaring mayroon pa ring maraming dugo at dumi sa loob. Kaya kung
Magluluto ka ng sabaw ng baga sa bahay, ito ay isang malaking trabaho. Kailangan mong itutok ang windpipe ng baga sa gripo at paulit-ulit itong banlawan at pigaan para mailabas lahat ng dugo at dumi sa loob ng alveoli hanggang sa maging puting-puti na ito. Ang prosesong ito ay napakabusisi at kung hindi maingat, maaaring mag-iwan ng panganib sa kalusugan. May isang interesanteng bagay pa sa ilang bansa, ang batas na mismo ang nagpasya para sa iyo. Halimbawa sa Amerika, dahil sa pangamba na maaaring magtaglay ang baga ng hayop na mga mapanganib na tira-tirang substance, matagal na itong ipinagbawal na ibenta para sa konsumo ng tao, kaya hindi nyo makikita ang pagkain ito sa mga palabas sa Amerika. Hindi dahil sa hindi sila sanay, kundi dahil hindi talaga ito mabibili. Siyempre, dito sa Pilipinas, ang baga ng baboy ay isang legal at karaniwang sangkap. Naniniwalang marami na basta't galing sa mapagkakatiwala ang pinagmulan at inihanda ng maayos, ligtas itong kainin. Tungkol naman sa epekto ng sabaw ng baga, mula sa siyentipikong pananaw, malamang na ito ay dahil sa ginhawang dulot ng mainit na sabaw at sa psychological comfort. Ang baga mismo ay pangunahing binubuo ng protina. Sa kabuuan, ang baga ng baboy ay hindi kasing nakakatakot na mga sabi-sabi. Ang pagsasabing ito ay isang supot ng alikabok ay medyo eksaherado. Ngunit hindi rin ito isang sangkap na basta-basta na lang bibilhin at lulutuin. Kung talagang paborito ninyo ito, tandaan ang tatlong bagay: bumili sa tamang lugar, hugasan ng mabuti at lutuin ng husto. Basta't masusunod ang tatlong ito, maaari ninyong matikman paminsan-minsan ang tradisyonal na pagkaing ito. Ang ikalimang bahagi ay ang malaking bituka ng baboy. Ang malaking bituka ng baboy na karaniwan nating tinatawag na isaw ng baboy o chitterlings ay isang pagkaing kinahuhumalingan ng iba at kinasusuklaman naman ng marami. Ang mga mahilig dito, kapag naiisip ang isang mainit na mangkok ng goto na may isaw o isang platong maanghang na crispy isaw, ay hindi mapigilang maglaway. Ang kakaibang texture nito na chewy at malaman na may kasamang lasa ng taba ay para sa kanila ay isang napakasarap na pagkain. Ngunit para sa mga hindi gusto nito, hindi lang ang pagkain kundi kahit ang amoy pa lang ay sapat na para kumunot ang kanilang noo. Lalo na kung iisipin nila kung para saan ito sa katawan ng baboy, mas lalong mahirap para sa kanila na kainin ito. Kaya ligtas bang kainin ng bituka? Dapat nating aminin na kung hindi malilinis ng maayos ang bituka ng baboy, ito ang may pinakamalaking panganib sa kalusugan sa lahat ng bahagi ng baboy. Dahil ito ang huling daanan ng mga tira-tirang pagkain at dumi, malaki ang posibilidad na naglalaman ito ng iba't ibang bakterya tulad ng E. coli at mga itlog ng parasito. Kung hindi maingat sa paglilinis, maaring manatili ang mga masasamang bagay na ito sa pader ng bituka. Kung makakain ang tao ng hindi gaanong lutong bituka, ang pinakamagaan na epekto ay pagsusuka at pagtatae. Ang mas malala ay maaaring magkaroon ng impeksyon ng parasito na maninirahan sa kanilang katawan. Kaya ang paglilinis ng bituka ng baboy ay isang pagsubok sa pasensya at pagiging masinop. Kailangan itong paulit-ulit na kuskusin gamit ang asin, suka at harina, baliktarin ito at alisin lahat ng plema at dumi. Masasabing ang sarap at kaligtasan ng isang putahing bituka ay nakasalalay sa proseso ng paglilinis. Kapag dumaan na ito sa masusing paglilinis at matagal na pagpapakulo sa mataas na temperatura, karamihan sa mga bakterya at parasito ay mamamatay. Ngunit ang problema ay marami na ngayon ang tamad ng magluto nito sa bahay at mas gusto na lang kumain sa labas. Makakasiguro ba kayo na ang mga restaurant sa labas ay may parehong pasensya tulad ninyo sa paglilinis nito? Iyan ang tanong. Kung makatapat ka ng isang mapagsamantalang negosyante na para makatipid sa oras ay basta na lang ito hinugasan at iniluto, hindi lang sarap ang kinakain mo. Bukod sa issue ng kalinisan, dapat din nating pag-usapan ang taba at kolesterol nito. Bagamat hindi kasing taas ng purong taba, ang fat content nito, ang karaniwang paraan ng pagluluto tulad ng pag-aadobo o pagpiprito ay nangangailangan ng maraming mantika at pampalasa para matanggal ang lansa. Sa ganitong paraan, marami pa ring mantika ang makakain mo
Ang madalas na pagkain nito ay tiyak na magpapataas ng iyong kolesterol at magpapataba sa iyo sa katagalan bilang isang lamang loob. Mataas din ang kolesterol at purine content nito para sa mga may high blood, high cholesterol, high sugar at gout. Ito ay isang landmine na dapat iwasan. Kaya ang konklusyon natin para sa bituka ng baboy ay maaari itong kainin ngunit may mga kondisyon. Ang unang kondisyon ay kalinisan. Maaari kang kumain sa mga pinagkakatiwalaan at may magandang reputasyon na restaurant o magtiyaga kang linisin itong mabuti sa bahay. Ang ikalawang kondisyon ay katamtaman. Huwag dahil masarap ay araw-araw mo na itong kakainin. Ang paminsan-minsang pagkain nito para lang matikman ay ang pinakamatalinong pagpili. Ang ika-6 na bahagi ay ang karne sa leeg ng baboy, laman na may kulani, lymph nodes. Ito ang tunay na hari ng lason at isang tago at nakamamatay na banta na matagal nang ipinagbabawal. Ang karne sa leeg ng baboy na may mga kulani ay ang tunay na ipinagbabawal na lugar sa katawan ng baboy. Ito ang tinaguriang mas malala pa sa lason at opisyal na ipinagbabawal na ibenta bilang pagkain. Ang karne sa leeg ng baboy ay tinatawag sa lokal na termino bilang maskara o bahagi nito. Ngunit ang tinutukoy dito ay ang mga hindi kanais-nais na bahagi. Huwag ninyong isipin na ito ay isang simpleng piraso lang ng karne na may taba at laman. Meron tong malaking problema. Nakatago sa loob nito ang maraming kulay abo o madilaw na puti na mga bukol na matigas kapag hinawakan. Iyan ang mga lymph nodes o kulani ng baboy. Para saan ang lymphatic system? Ito ay nagsisilbing immune defense at garbage disposal station ng katawan. Kapag nagkakasakit ang baboy o may pamamaga sa katawan nito, ang mga bakterya at virus ay sinasala at pinoproseso ng mga lymph nodes. Kaya ang mga lymph nodes ay maaaring puno ng mga patay na mikrobyo, lason at maging nana. Bukod dito, karamihan sa mga piggery ay sa leeg tinuturukan ang mga baboy. Ang mga gamot tulad ng antibiotics ay maaring manatili sa mga tissue ng kulani. Kaya naman ang bahaging ito ng karne ay isang tambakan ng mga virus at lason. Hindi pa dyan nagtatapos. Ang mas mapanganib ay ang isa pang organ na nakatago malapit sa lalamunan sa leeg ng baboy, ang thyroid gland. Ang thyroid gland ay naglalaman ng maraming thyroid hormones. Ang mga hormones na ito ay napakalakas at napakatibay sa init. Kahit anong luto, prito, gisa, pakulo ay napakahirap sirain ito ng tuluyan. Kung ang isang tao ay aksidenteng makakain ng ilang gramo lang ng thyroid gland ng baboy, para na rin siyang nag-iniksyon ng isang superdosis ng hormone sa kanyang katawan. Agad nalilitaw ang mga sintomas ng pagkalason sa thyroid. Ang tibok ng puso ay bibilis na parang lalabas na sa lalamunan. Sasakit ang ulo, hindi makatulog, magiging iritable at pagpapawisan ng husto. Sa malalang kaso, maaari itong magdulot ng konvulsyon at pagkawala ng malay. May mga tunay na kaso na ng malawakang pagkalason dahil sa pagkain ng thyroid gland. Kaya ang kasabihang mas malala pa sa lason bagamat medyo eksaherado ay naglalarawan sa mabilis at matinding pinsala na dulot nito. Dahil sa napakalaking panganib, itinakda ng pamahalaan na sa mga lehitimong proseso ng pagkatay, ang mga lymph nodes at thyroid gland sa leeg ng baboy ay dapat tanggalin ng buo at itapon bilang basura. Mahigpit na ipinagbabawal itong makarating sa merkado, ngunit sa katotohanan may mga mapagsamantalang negosyante na gagawin ang lahat para sa pera. Kinukuha nila ang napakamurang laman na may kulani, ginigiling ito at inihahalo sa malinis na giniling na baboy para gawing siomay-siopaw, bola-bola o longganisa. Dahil giniling na hindi mo na ito mapapansin. Kung ang mga mamimili ay magtitipid at bibili ng mga kahina-hinalang giniling na may napakababang presyo, malamang na hindi nila namamalayan na kinakain na pala nila ang mga basurang ito. Ang unti-unting pagkain nito, bagamat hindi magdudulot ng agarang pagkalason, ay magdudulot ng pangmatagalang pinsala sa katawan dahil sa mga nakatagong virus, bakterya at tira-tirang gamot. Paano natin mapoprotektahan ang ating sarili? Tandaan, ang pinakamahalagang bagay, bumili ng karne sa mga lehitimong supermarket, mall o palengke na may magandang reputasyon. Huwag magtipid at bumili ng mga kahina-hinalang karne na may napakababang presyo, lalo na ang mga giniling na walang tatak.
Kapag bumibili ng karne, suriin itong mabuti. Ang normal na karne ng baboy ay sariwang pula o kulay rosas at makintab. Kung ang kulay ng karne ay madilim, malambot at lalo na kung may mga butil-butil o bukol-bukol na tissue sa loob, dapat kayong mag-ingat ng husto. Masasabing ang laman na may kulani at thyroid gland sa leeg ng baboy ay ang tunay na lason sa katawan ng baboy. Ang mga naunang bahagi na nabanggit ay mapanganib lang kapag sobra ang pagkain, ngunit ang isang beses mo lang makain ay maaari ka ng mapahamak. Sige mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa 6 na pinakanakalalasom bahagi ng baboy, mula sa utak na mataas sa kolesterol sa atay at bato na maaaring may heavy metal sa baga at bituka na nangangailangan ng masusing paglilinis hanggang sa karne sa leeg na may kulani na talagang hindi dapat kainin. Nalaman natin na ang mga kasabihan ay meron ding basehan sa agham bagamat minsan ay eksaherado. Pagkatapos ng lahat ng ito, ibig bang sabihin na hindi na tayo dapat kumain ng baboy? Siyempre hindi. Ang layunin ng video ngayon ay hindi para takutin kayo, kundi para turuan kayong magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa karne ng baboy, malaman kung aling mga bahagi ang may malaking panganib sa kalusugan at maging mas maingat. Ang pinakamahalaga ay iwasan ang mga tunay na nakakalason at ipinagbabawal na bahagi tulad ng mga kulani at thyroid gland sa leeg at ang adrenal gland na hindi natanggal ng maayos. Basta't palagi kayong bibili sa mga lehitimong supplier, maiiwasan nyo na ang pinakamalaking panganib. Para sa mga lamang loob tulad ng utak, atay, bato at bituka na high risk at high cholesterol, tandaan ang 4 na salitang ito: tikman ngunit huwag damihan. Walang masama kung gusto ninyo ito, ngunit kailangang kontrolin ang dami at dalas. Ituring ninyo itong isang espesyal na pagkain para sa panlasa, hindi isang pang-araw-araw na ulam. Kapag bumibili ng karne, huwag laging maghanap ng mura. Ang kasabihang kung ano ang ibinayad mo, iyon ang makukuha mo ay totoo pagdating sa kaligtasan ng pagkain. Ang pagpili ng malinis, sariwa at mapagkakatiwalaang karne ay ang pagiging responsable sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya. Noong unang panahon, naisip ng ating mga ninuno ang iba't ibang paraan para gawing masarap ang bawat bahagi ng baboy. Ito ay isang uri ng pagtitipid at karunungan. Ngunit sa panahon ngayon na mas maganda na ang ating pamumuhay, mayroon na tayong kakayahang pumili ng mas malusog at mas ligtas na paraan ng pagkain. Sige, hanggang dito na lang ang ating pagbabahagi ngayon. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag atubiling mag-like bilang suporta at i-share ito sa inyong mga pamilya at kaibigan na inyong pinapahalagahan. Kung nais ninyong makatanggap pa ng mga praktikal at siyentipikong payo sa kalusugan na tunay na makapagpapabago ng inyong buhay, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito, ang Gabay sa Kalusugan. Magkita-kita tayo sa susunod na video.